Alam niyo, sa dami ng mga artista ngayon, visibility is already the name of the game. Kaya nga ang lahat ng celebrity ay nagsusumiksik sa lahat ng klase ng platform where they can make their presence felt. But at the height of Nora Aunor's popularity, ang mga artista ay may isang bagay na pinagkakaiwas-iwasan. Ito yung overexposure. Ang mga producer nung araw natatakot na kapag overexposed ang mga artista nila, ang mga ito ay madaling kasawaan. Pero ibahin nyo ang one and only superstar and national artist for film and broadcast arts. Nag-iisa talaga si Nora. Siya lang ang katangi-tanging hindi naging biktima ng overexposure. Ang ibig sabihin, never siyang kinasawaan. Noong 1970s, bukod sa sunod-sunod ang mga pelikula, nagkaroon siya ng 2 weekly show, ang Superstar at ang makulay na daigdig ni Nora. May radyo pa siya at nagre-record pa ng plaka linggo-linggo. Laman din siya ng lahat ng mga movie magazine at entertainment columns. May Superstar Comics pa nga na walang ibang naging cover sa lahat ng edisyon nito, kundi si Guy lang. Pero sa pelikula talaga siya tumabo. Kaya dito sa Time to Talk, alamin natin ang mga naging box office hits ng minamahal nating si Nora Aunor. Pero bago yan, please again, don't forget to like, share and subscribe to our channel Page Time and press the notification button for further updates. Early in the millennium ay namalagi si Nora Aunor sa Amerika. Pero nang siya ay bumalik sa Pilipinas after more than half a decade of staying in San Francisco, ang una niyang ginawa ay maghanap ng indie directors. Umusbong ang mga independent movies habang wala siya sa eksena at na-curious siya sa mga ito. Noong mga panahon na yon ay wala nang dapat pang patunayan si Nora pero mahilig talaga siya sa mga challenges. Gumawa siya ng mga sunod-sunod na indie movies at sunod-sunod din ang mga awards niya both here and abroad. Of course, alam naman natin na ang mga indie films ay hindi naman kasing lakas ang kita kung ihahambing sa mga commercial o mainstream movies. Pero kung tutuusin, okay lang naman ang ginawang career move ni Nora that time because by then, kompleto na ang kanyang career. Nakagawa na siya ng mga musical films kung saan naman siya talaga nagsimula. Drama kung saan siya ang nagreyna. Comedy kung saan epektibo siya dahil may comic timing ang superstar. Pati action meron siya. Yung Super G na alala nyo, favorite ko yun. Anyway, going back to the indie years ni Nora, hindi man nagpayaman sa kanya ang mga indie projects, napayaman naman ni Nora ang sining ng pelikula because a lot of her indie movies ay naging mga klasikong obra. Hindi na siya conscious sa box office performance sa mga pelikula niya. Ang habol lang niya ay makagawa ng mga makabuluhang pelikula in the true spirit of her being a genuine artist. Ito ang nagpapatunay that she is truly deserving of her title as national artist. Pero bago na malagi si Nora sa Amerika, ay napakarami niyang naging box office hits. Tumabo halimbawa ang Muling Umawit ang Puso na Film Fest entry noong 1995. Kahit nga yung sinasabi kong underrated na Nora Aunor movie na Bakit May Kahapon Pa noong 1996 ay kumita din na malaki kahit political film ito. Di ba bihirang kumita ang mga pelikulang may temang politikal? But trust Nora's drawing power to entice moviegoers na manood ng mga socially relevant films. That's a rare feat, ha? Of course, ang pinakamalaking hit ni Nora noong 1990s ay ang The Floor Contemplation Story. Quality na, kumita pa. At hindi basta-bastang kita. Tumabo talaga sa takilya at ginawaran pa siya ng Box Office Queen Award. Noong 1980s ay nagpukpukan ang 2 higanting film companies, ang Regal at ang Viva. Nora did movies for both Regal and Viva. In 1985, biglang naisip ni Mother Lily Monteverde na i-reunite si Nora at Tirso Cruz III. Ang sabi ng marami, ano bang nakain ni Mother Lily at biglang pinagsama muli sina Guy and Pip?
Medyo lumamlam na kasi ang tambalan ng dalawa. But mothers know best. Mother Lily in this case. Till We Meet Again became a monstrous hit. Baka nga kahit si Mother Lily ay nagulat sa box office success ng pelikula. Siyempre, strike while the iron is hot. Kaya isinama sina Nora and Tirso sa isang episode ng trilogy ng mga kwento ni Lola Basyang. Patok na naman. And 1985 came to a close with a mega hit, I Can't Stop Loving You, na isang Film Fest entry. Sa Viva, ang pinakamalaking hit ni Nora noong 1980s ay ang Beloved. Sayang lang at di masyadong kumita ang tinig sa dibdib. Siguro ay dahil masyadong dark ang kwento at nakaka-depress. Panalo siyempre ang performance ni Nora. At dito din sa tinig ang naging turning point ng karir ni Dina Bonnevie. Dito niya napatunayan sa lahat na magaling pala siyang aktres. Ilan pa sa mga pinilahang pelikula ni Nora noong 1980s ay ang Ani Batong Bakal, Bongga Kaday, Nakaw na Pag-ibig, Kastilyong Buhangin, at ang isa sa most critically acclaimed films na produkto ng Metro Manila Film Festival. Siyempre, ito ay walang iba kundi ang Himala. Speaking of MMFF, si Nora ang itinuring noong 1970s at 1980s na reyna ng Film Fest dahil taon-taon ay talagang namamayagpag sa takilya ng festival ang kanyang mga pelikula. In fact, nung rurok ng kanyang kasikatan, siya lang ang artista na nagkaroon ng 2 entries na parehong siya ang bida at parehong kumita ang mga pelikula noong mga taong yon ng MMFF. Tapos, siya pa ang pinakamaraming Best Actress trophy sa Film Fest. Mga 8 lang naman. So, punta na tayo sa 1970s kung kailan na iluklok si Nora bilang undisputed box office queen. Ang unang pelikula talaga ni Nora ay ang All Over the World noong 1967. Kapapanalo pa lang niya sa Tawag ng Tanghalan. Kumanta lang siya sa isang eksena pero palakpakan ang lahat. Alam yung mga 200 pesos ang bayad sa kanya doon. Tapos ay binigyan na siya ng maikling papel sa Sitting in the Park for 400 pesos. Gustong-gusto siya ng mga manonood. Dito nagsimulang i-build up si Nora ng Sampaguita Pictures. Pero nagulo ang buhay at karir niya nang agawin siya ng Tower Productions. Mahabang demandahan, pero tuloy pa din ang paggawa ni Nora ng mga pelikula. Halos linggo-linggo ay may Nora Honor movie sa mga sinehan. Nakakatapos siya ng pelikula in 2 days. Yung 2.5 days, mahaba na yun. Para bang hiyang-hiya yung pito-pito movies na nauso nung late 1990s. Noong 1970, inilabas sa mga sinehan ang Tomboy Nora noong July 5. July 18, nirelease ang Hey There, Lonely Girl. After 10 days, July 28, inilabas naman ang I Dream of Nora. Kadalasan ay extended ang mga pelikula ni Nora sa mga sinehan. Kaya minsan ay may 3 Nora Honor movies na nagsasalpukan sa takilya. Sarili din niyang pelikula ang kalaban niya. Ang isang pinakamalaking hit ni Nora noong 1970s ay ang Lollipops and Roses with Kokoy Laurel. Nung araw, sa isang sinehan lang ipinilalabas ang bawat pelikula. Pero sa Lollipops, 4 na sinehan ang pinaglabasan, sabay-sabay. Marami na yun that time at bihirang-bihirang mangyari yun unless talagang napakalaking box office hit mo. In 1971, Nora and Kokoy were crowned Mr. and Miss Philippine Movies. Ito yung equivalent ngayon ng box office king and queen. Gaano nga ba kalaking box office superstar si Nora noong 1970s? Well, I don't have the figures mula sa tower, pero ang alam ko ay limpak-limpak na pera ang inakyat niya sa kumpanya. What I have are the figures from Sampaguita Pictures dahil kasalukuyan namin ginagawa ang Sampaguita Book. So, alin sa mga pelikula ni Nora ang mga box office champions sa Sampaguita? Ang sagot, lahat. Patok lahat. And we have that on record. Maging ang mga award-winning films ni Guy noong 1970s tulad ng 3 Taong Walang Diyos, Inaka ng Anak Mo, at Atchay
ay tinangkilik din ng mga manonood. Ngayon, bago tayo tumungo sa maituturing na biggest hit ni Nora, ilan pa sa kanyang mga giant hits na nagluklok sa kanyang estado bilang undisputed box office queen noong 1970s ay ang Banawe. Lakpas 3 million ang kinita nito. Pero dahil mega hit production ito at magastos, 3 million din ang nagasta ni Nora dito. At this point ay isama natin sa listahan ang mga movie projects na ginawa ni Nora katambal ang mga hari ng mga pelikulang Pilipino dahil pinagpiyasahan din ng mga fans ang mga pelikulang ito. Ang Erap is My Guy at Bakyamo Neneng with Joseph Estrada, Jack and Jill of the Third Kind at Kaming Matatapang ang Apog with Dolphy at ang My Little Christmas Tree kasama si The King, Fernando Poe Jr. But the biggest hit ni Nora in the 1970s and possibly of all time ay walang iba kundi ang Guy and Pip. Nung naagaw kasi ng tower si Nora ay nagkahiwalay sila ni Tirso Cruz III na naiwan sa Sampaguita. Pero dahil nga nanalo sa kaso ang Sampaguita at nabawi si Nora, nagkaroon siya ng reunion movie with Tirso, the wildly successful Guy and Pip, which ran for months and months sa mga sinehan. Siguro yung mga Noranians, paulit-ulit nilang pinanood ang pelikulang Guy and Pip. Kaya talagang on record, Guy and Pip talaga ang pinakamalaking box office success ni Nora Aunor. So, yan ang ilan lang sa mga box office hits ni Nora. Marami pang iba kaya lang ay ang haba na ng listahan. Pero kung meron kayo iba pang naaalala na box office hits ng ating superstar, paki-share naman sa amin. At kung may kwento kayo tungkol sa mga ito, gusto naming marinig para naman malaman ng mga Gen Z o Gen Alpha kung paano mahirap ng pantayan pa ni naman ang mga achievements ng isang Nora Aunor.